Hello mga savings, welcome for another video. So ang di-discuss pala natin is yung time deposit ng CIMB which is MaxSave. Kung okay pa ba siya ngayong 2025. So napakagandang way to para makapag-ipon kasi medyo mataas din yung interest rate nila. So kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So last 2 years nakagawa ko ng comparison regarding best time deposit sa Pilipinas, lalo na sa mga digital bank. So, Maya, CIMB, Tonic, Uno Digital, Own Bank. And then, kung mapapansin nyo, way back then, medyo matataas pa yung mga interest rate ng mga digital bank natin. Ngayon, 2025, nagbabaanal sila. So, yun lang mapapansin nyo, nagbabago-bago yung interest rate ng mga savings natin at time deposit sa mga digital bank. Pero, ang maganda doon, so sample, nakapag-deposit kayo nitong 6.5 or 6.25 way back then, pasok yun hanggang matapos yung term. Pero for this month, nasa 5.25. For this year, nasa 5.25 na yung pinakamataas, which is okay pa rin naman. Better pa rin siya kaysa sa ibang savings account. So, kung interested ka sa ganito content, start na tayo. So, ito nga, way back February 2025, sinabi ni CIMB, World Top 50 Digital Bank and Best Digital Bank in the Philippines by Asian Banker. Thank you for being part of our success. So, nasa 9 million na rin yung active and active and non-active user ng CIMB. So, maganda rin yung performance nila nung 2020. Tapos yung CIMB, isa siya sa pioneer ng digital bank dito sa Pilipinas, and yung license din niya is as digital bank, hindi siya commercial bank, hindi siya rural bank. So start na. So ito pala yung mga account ni CIMB, meron MaxSave, merong AppSave, meron personal loan, may Revi. Actually lahat ngayon ng mga bangko, I think yung unang nila is more on savings and then time deposit, and then nagsishift na sila sa mga loans kasi siguro mas malaki yung kita dito. And then, meron silang savings para mapautang nila sa mga loans nila na mas malaki yung interest kaysa sa binibigay nila na interest sa mga savings and time deposit. So, yun lang. Para sa time deposit, click nyo lang yung MaxSave. So, ito yung MaxSave. So, MaxSave, next gen time deposit, high interest rate, guaranteed return, flexible term. So, maganda kasi yung time deposit for savings to. Pero ang advice, before kayo mag-create ng time deposit is meron kayong emergency fund. Kasi ang mangyayari niyan, kapag wala na kayong pera, bakit nyo withdrawin yung pera nyo sa time deposit, may charge siya, although hindi naman ganun kalakihan. Pero kagandahan dito, kung kailangan nyo yung pera, makukuha nyo siya anytime. So, ang comparable dito, yung MP2 which is 5 years term. Ang pinaka-advantage lang talaga ng MP2 is yung no tax. Kasi 5 years and above, saka secured and safe siya kasi sa government. Never naman maano yung government natin sa status ng economy right now. But still, si IMB nasa 1 and 2 pagdating sa mga digital bank sa Pilipinas between Maya. Siguro Maya or si IMB naglalabanan lang yan between 1 and 2. Yan. Ito yung interest niya this month ng July 2025. So, kung before ang highest is 6.75 or 6%, ngayon ang highest na is 5.25. 3 months 4.75, 6 months 5.25, 12 months 4.75, and 24 months 4.50. Ang pinaka sweet spot talaga dito ako 6 months lang. So 5.25, better to kaysa mag 2 years kayo or 1 year. Meron naman silang auto renewal na kasama yung interest, much better pa yan. And then, ito yung sample computation natin using the 6 months 5.25. Kapag naglagay kayo ng pera na 10,000, nakikitain niya is 268.33. May tax pa to mga savings na 20%, ilalas nyo pa dyan. And then, kapag 50,000, nasa 1,341.67. Kapag 100,000 naman, 2,683.33. 6 months to. Kapag 1 year nyo siya, ito times 2 nyo lang. So, kapag may pera kayo, sample, may pera kayo na, ito na lang, 50,000, tapos nilagay nyo siya sa CIMB na auto-renew na 6 months, times nyo lang to, nasa 2-3 yung kikitain yung pera. So, better than nothing na rin, mga ka-savings. Pang-fight ng inflation, pwede na yan. And then, ang makakalam naman natin is yung pag-iipon or pag-save or pag-invest, hindi talaga siya nakakayaman talaga unless super laki ng pera na
kumbaga na involved sa investment or kita. So, nasa sa inyo pa rin kung paano yung interest or yung kita na kikitain nyo. Depende sa pera na nilalagay nyo. So, ang max nila is 1 million. Pag nilagay nyo, sample, 1 million, tapos 6 months. So, nasa 26,000. In 1 year, nasa 50,000, 52,000 plus. And then, ito nga yun. So, makakapili kayo dyan. So, halimbawa, kung after 6 months, yun nga sabi ko, sweet spot is 6 months, pwede kayo mag-auto-renew na principal only kapag kailangan nyo sample yung 1.5 or 2.5. Yung principal only, tapos i-withdraw nyo yung interest. Or, ang pinaka-better, principal plus interest. Ako always, principal plus interest. Or minsan naman, kasi gusto ko pure 100,000 lang lagi para makita ko yung interest, is principal only, tapos nilalagay ko sa ibang account na nagbibigay rin ng interest rate yung interest. So yun, tapos ito pala yung free termination fee. This will be applicable if you're pre-terminate or close short time deposit before its maturity date. So 50% of the gross interest earned if pre-terminated in the first half of the tenure, 25 gross interest. Puro interest lang naman to dito sa itaas. So hindi siya ganun kalakihan, lalo na kung hindi ganun kalaki yung nilagay nyo na deposit. And then documentary stamp fee. Ito yung medyo hindi naman ganun kalakihan pero may fee siya. So, for completed time deposit contract, bank will shoulder the DST. So, kapag natapos nyo, wala kayong babayaran DST. Pero kapag nag-pre-terminated kayo, ito yung babayaran yung fee. Less than 1 year DST original term in 365 times 1.5 divide 200 principal. Hindi siya ganun kalaki mga savings. So, 1 year or greater is DST equals to 1.5 divide 200 per principal amount. And then yung for every interest earned, yun nga, yung binanggit ko kanina, 20%. So, yun. So, worth it pa ba this 2025 yung Maxi? Yeah. Kasi napaka-trusted. Siguro case-to-case basis yung pagsasalita ng napaka-trusted. But for me, since nag-start yung CIMB until now, never pa naman ako nagka-issue kay CIMB. So, siguro iba-iba tayong kada customer, iba-ibang uses ng CIMB. Pero kung normal use ka lang yung ginagawa mo kay CIMB, wala ka namang magiging problema. So, nasa top 2 siya ng mga digital bank sa Pilipinas. So, worth it ba? Yes, worth it pa rin. Yung time deposit nila, worth it for saving. Yes, worth it. So, yun lang mga savings. Salamat sa panonood mga savings. Please like, comment, and subscribe. Next natin, isa-isahin natin lahat ng mga time deposit ng mga digital bank. Thank you.